Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi po. So, shoutout muna tayo dito sa mga ano natin. Si Ron Sanchez, hello. Sabi ni Sir Ariel Cunanan, anak niya daw si Sebastian Prince Cunanan. Hello, Sir. Sir Ariel Cunanan, anak niyang si Sebastian Prince Cunanan. Hello. Ma'am Eva Santos, OC Dius. Hello. Ikaw ba OCDC ng away sa akin? Yung regarding do sa tulay. Ikaw ba yon? Nakalimutan ko na. Sorry. Hindi. Cerberus pala ang name nun. Akala ko OCDius. Shout out Sir OCDius. Si Samuel Me Gamer. Hello po. Ma'am Maria Socorro Mejia. Uy, nagbabalik si Papa Vico Magalong. Hello po. Jessica Cabana, si John Christian Cabanya. Cabanya pala, Enye pala yun, no? Yung Ma'am Jessica Cabanya. Tapos yung bunso daw nilang si John Christian Cabanya. Hello, shout out na nakikinood na si John Christian Cabanya. From Saudi Arabia, si Walid Valin. Ilagay nyo na lang yung pangalan nyo kasi baka magkamali ako ng magkamali ako ng basa dito sa username nyo. Mark Anthony Raloso, hello. Joban Gamyao. Fireworks 143 from Hiroshima, Japan. Jan Chris, hello. Ano yung sinend mo sa akin na sa San Miguel? Tingnan ko nga yung sa San Miguel. Alexander, hello. Ziray Man Zirayes, kung ano man ang name. Anyway, ano tayo, no? Proceed tayo do sa main content. So may pinasa sa akin si Ma'am Nimpa Bartolome na video. Ano daw ang masasabi ko? Sana ba 'yon? To. White lady daw nakuhanan daw sa school. Ito ay sa video ni Sir Crips. Ito yung video. Sir Angeli, na isang guro sa isang eskwelahan dito sa atin sa Pilipinas. At kuha ang video ito isang araw nang may mapansin siyang kakaiba mula sa isang classroom ng school. What's happening? Oh my gosh. May may cut to cut men eh. 'Di ba? I-zoom ko ha. So nawala yung nasa loob. May nakatayo do sa loob na I don't know kung ano. Pero kung makikita nyo cut to cut eh. Kasi yung 'di ba napapansin natin ito yung kumikislap-kislap. Pero kumislap yung buong screen eh. Tingnan mo ha. Yung pag-zoom niya. Meron sa loob, 'di ba? O biglang kumislap ang buong screen tsaka biglang dumilim na yung paligid. Sa video ito ay makikita na Tamo, maliwanag pa, medyo maliwanag-liwanag pa yung gilid eh. Pero nung nawala yung biglang dumilim ang ang mga paligid. ilaw Cut to cut. sa tapat ng isang classroom. Pero ang mas nakapangingilabot dito ay makikita di umano mula sa bintanang ito habang nagpapatay sindi ng ilaw ang mistulang isang tao na may puting kasuotan. Pero nang lapitan at puntahan niya ang classroom ay wala namang tao na naroon. Ulitin natin uli. May cut to cut na nangyari eh. Itinago do sa pagpatay sindi ng ilaw. Ayun o, tama o. Biglang mawawala eh pag isang ano pa. Ang susunod na clip naman ay mula kay Ulitin natin na ulit. Angeli
na isang guro sa isang eskwelahan dito sa atin sa Pilipinas. At kuha ang bidyong ito isang araw nang may mapansin siyang kakaiba mula sa isang classroom ng school. Tsaka ako, kung halimbawa ako yung nakakita niyan, unang-una, paano niya napansin ang layo niya? Paano niya napansin yung may nakatayo na yan? Siguro, na-focus yung attention niya sa kumikislap-kislap, no? Pero, unang-una, hindi mo muna dapat iisipin na multo yan, eh. Diba? Pag nag-zoom yan, tinan mo ha, pati yung environment magbabago. Ganyang kaliwanag pa ha. Nung izo-zoom niya na, Oh my gosh. bigla nawala, di ba? Tagal naman. Ayan. Oh, biglang nawala na, no? Tinatago kasi sa... Ako nireplicate ko yan. Gumawa ako ng sa akin. Tingnan nyo ha kung okay ba yung kalalabasan. Nasaan ba yun? Paano ba i-zoom to? Ito yung ginawa ko. Dito naman sa loob ng opisina ko. So kung mapapanood mo yan, magpapatay sindi din yung ilaw, no? Di ba? Pwedeng ganun din yung mangyari kasi. Tinatago yung cut to cut dun sa dun sa pagkakaroon ng patay sindi ng ilaw. Anyway, 'di ba? Ngayon, kung totoo ba 'to, maniniwala kayo, di go ahead, maniwala kayo. Wala namang problema. Okay lang 'yan. So, doon tayo sa main topic natin, no. Ito ay sa Rated Corina, ito ay pinasa. Huwag kayong mag-alala, iisa-isahin ko yung mga request nyo sa akin. Katulad dito kay Sir John Chris. Pero tingnan nga natin, maikli lang naman daw yun eh. Ay, ito kay Kuya Red pala. Yung sa Mangod siblings. Ito. Ano ba naman tong mga video ni Kuya Red? Kasi nag-viral daw uli eh. So ito yung video. Ito naman si Kuya Red eh. Alam namang peke yung ginagawa. So ito yung nangyari. Doon na lang tayo sa may 40 minutes kasi ito eh. Pero hahapyawan ko Sino lang. yung kasama ko ngayon? Unang-una, hindi naman spirit box yung ginagamit niya. Phone app. Ang spirit box po kasi analog radio yon na naglilipat ng frequency. Ito naman si Kuya Red eh. Sanay na mamanloko tong taong to. Sino yung kasama ko ngayon? Hindi yan spirit box. Pakisabi lang kung ano, si Crisel yan? Tsaka pumunta siya sa sa sementeryo kung saan nakalibing. 'Di ba? Logically speaking, doon ka dapat sa location kung saan sila pinatay. O si Crisvel? Crisel? 'Di ba? Yung nararanasan ni Kuya Red dun sa kanyang auditory pareidolia. May debunk video ako diyan sa Necrophonic. Necrophonic yung application na gamit niya eh. Auditory pareidolia 'yon. Yung naririnig niya mga boses doon, yun na yung auditory pareidolia na akala yun yung sinasabi. Kasi meron ka ng meron ka ng gustong marinig eh. Kaya i-send ko ipipaste ko sa link ko yung debunk ko diyan sa sa Necrophonic na ginagamit nila. Now, kung maniniwala pa rin kayo kay Kuya Red, sa dinami-dami ng video nito na peke, tapos ito biglang magiging tunay, edi nasa sa inyo na yun. Kalayaan nyo po yun. Maniwala kayo kay Kuya Red. Sa dinami-dami ng videong na-debunk na na ginawa natin, tapos ito magiging totoo, bahala kayo. Yung kay John Chris nga, tingnan natin.
maikli lang naman daw, ipagbigyan na natin yung video ni Jan Chris. Ano yung sinend? Wait lang ha. Ito ba yun yung sa front row? Yung misteryosong ano, bahay sa Bulacan? Ano yata to? Sempio Mansion yan. Ah, hindi. Iba. Ay, oo, Sempio Mansion to. I-ano natin, baka mamaya makapiright tayo. Sempio Mansion to. Itong Sempio Mansion, Pumapanik dito sa ibang tao, akyat dito, ang mga balahibo nila na parang tumitindig daw, nabibigla sila. Eh sabi ko, bakit? Ewan ko kung bakit umaano. Eh pagpasok nila dyan, wala na, parang ito yung may mga rebulto, di ba? May mga rebulto na... takot sila. Dito ata na gano'n yung mga Hapon, parang headquarters nila dito. Ngayon, kaya kwento na kami. Oh, Kasi Sempio to. nahihirapan akong mag-akit panaog. Ayan, doon na kami sa baba, natutulog. Ang ano dito sa Sempio Mansion na to, sige i-re-upload ko nga yung video ko dito. Kasama ko sila Sir Gary dito nun eh. Honestly, hindi siya nakakatakot. Honestly. Nung pumunta. Siguro, ako naniniwala naman ako pag lumang bahay may multo naman talaga. Pero yung sinasabi nilang nakakatakot to, Eh doon naman sa baba, may historical value siya, oo. Pero hindi siya nakakatakot. Kasi pag pumunta ka dyan, ang singil ng ano dyan, 3,000 eh. Pero itong bahay kasi na to, sa ilalim nito, dyan sila natutulog sa ilalim. Ito si nanay, oh. Mabait naman to si nanay. Binigyan nga kami ng mangga niyan eh, nung pumunta kami dyan. Sobrang wala masabi dyan. Pero, ang singil nila dyan sa Sempio Mansion, 3,000. Hindi siya sulit. Kasi, nung kami ay nandyan, mag-explore kami, yung anak niya, anak niya ba yun o apo niya, nag-aaral dyan sa taas. Tapos, may tao pa dun sa as in, yung bahay na yan, ano pa yan, hindi siya abandoned. Nag-aaral sa taas. Ang ginawa ko kay Ma'am Irene, sabi ko, Ma'am Irene, sabi mo naman kay nanay, binayaran naman natin kako yung baka pwedeng pababain muna yung apo niya. Kasi bayad naman yung yung lugar. Nakatira sila sa ilalim. Pero yung taas, yan ang pinaparentahan nila sa mga nagba-vlog, 'di ba? Doon sa may kwarto ng ng mga rebulto. May mga kwarto diyan ng mga rebulto eh. Sana ba 'yon? Yung kwarto ng mga rebulto. Ito talaga, nakakatakot talaga to. Nakakatakot yung kwarto ng mga rebulto, pero nandyan yata yung kwarto ni nanay eh. Diyan yata siya natutulog eh. Kasi nung nag-explore kami, meron kama dyan na talagang tinutulugan pa. So, dun lang, medyo nababawasan na yung pagka creepy niya. Pero kung matatakotin ka sa rebulto, matatakot ka talaga. Kasi meron pa nga dyan isa na walang paa eh, na nakasabit eh. Doon sa gilid. Diba? Yan ang pinaka... Hindi ko naman sinasabi walang kwenta, no? Pero pinaka walang takot na napuntahan kong lugar. Sempio Mansion. Mas mabuti pa yung mga abandoned, talaga nakakatakot eh. Ito, naririnig mo yung mga nakatira sa ilalim, na kahit iwanan ka dyan sa taas, ako sobrang takot ko na, di ba? Matatakotin ako sa pero kahit iwanan mo ko dyan sa taas, kakayanin ko siguro.
Pero pag tahimik na, oo, makakaramdam ka sa paligid mo siguro dahil luma yung bahay. Pero yung matatakot ka dahil may paranormal, parang more on imagination na lang dyan eh. Matatakot ka dahil may imagination. Talagang wala siya. Kasi nga tinitirhan pa. Anyway, dito na tayo sa pinaka main topic. Ito. Tirahan ng kababalaghan. Ano ba itong... Dito sa Tondo, Maynila, siksika ng mga dikit-dikit na kabahayan sa masikip na kalsada. Hindi mo akalain na may isang tahanan dito na nababalutan pala daw ng misteryo at Tondo, Manila. Kila Ashley Mendoza to ah. kababalaghan. Taong 1995 nang itayo ang 3 palapag na bahay sa Dagupan Extension, Tondo. Ayon sa mga may-ari, dati itong kapilya na burulan ng mga patay na pag-aari ni Simprosa de Vera o si Lola Osang. Burulan siya ng mga namamatay kasi dati nga yung squatter pang marami. Tapos, pagka may mga okasyon, doon ginagawa. Kilala sa kanilang lugar si Lola Osang bilang isang magaling na espiritista. Mukhang ano to ah. Okay to ah, sa Tondo. Yung pinakaano nila, kumakausap ng mga patay. Halimbawa, gusto mong makausap yung kamag-anak mo na namatay. Kung halimbawa walang naipagbilin, yun, makakausap mo siya. Nagdadasal ng taimtim, tapos bigla na lang siyang nangingisay. Tapos nag-iiba boses. Nang sumakabilang buhay na si Lola Osang taong 1975, ang Tagal anak na, no? niyang si Albino ang nagpatuloy ng gawaing ito. Bukod sa espiritismo, nahilig din si Albino sa pangungulikta ng mga malalaking rebuto ng iba't ibang mga santo. Taong 2002, biglaan naman ang pagkamatay ni Albino nang ito ay ma-stroke. Sa kanyang pagkamatay, naiwan ang bahay sa pangangalaga ng kanyang Yan ang marami. Marami na pala namamatay na na nakatira dyan. pamangkin na si Lito. Mula nang itayo ang bahay na ito, marami na raw kakaibang nararamdaman ang mga residente nito. Hanggang sa dumalas na ang mga makatindig balahibong pangitain tulad ng karanasan ni Mang Lito nito lamang nakaraang linggo. Kikilabutan ka. Alam mo na pagka ano ibig sabihin ng ganon. Yung ilaw din, Ano siya doon? Alam mo na pagka ano ibig sabihin ng ganon. yung ilaw din sa grills. Habang nire-review ng production staff ang mga nakuhang video sa isinagawang paranormal investigation, kung ilalagay sa slow motion ng video, makikita ang imahe ng kamay na nakahawak sa hagdan at puting figura ng isang babae. Parang nilagyan na nila ng ano eh. Nakahawak sa hagdan. So, ito yung original, no? Tingnan nga natin. Ayan, no? Yun yung original. Oo nga, no? Pero, kung ako tatanungin mo, paredolya ito eh. Paredolya ito. Inuulit ko kung maniniwala kayo, go ahead, maniwala kayo. Go ahead. Diba? Wala namang problema eh. Pero, paredolya ito. Kaya ako nasabing paredolya, hindi pa naman tiyak kung ano talaga yan eh. Feeling ko dapat i-reshoot nila yan. Pero impressive to kung mapapatunayan na ito ay totoo. Dan at puting figura ng isang babae. Ito, pinatungan na lang nila eh.
Na ganyan eh. Pag-ikot ng camera, ito may biglang sumulpot. Ngayon, syempre pwede ko sabihin na kasi may puting grill dito. Ang what is Stargazer pala eh. ay nagfo-form ng muka. Ang klaro ng muka na sumisilip yung mata, galit na galit sa akin. Ba't kailan nakaganyan pa? Yan. Na ano tuloy. Yun ang production staff ang mga nakuhang video sa isinagawang paranormal investigation. Kung ilalagay sa slow motion ng video, makikita ang imahe ng kamay na nakahawak sa hagdan at puting figura ng isang babae. Pag-ikot ng camera, ito may biglang sumulpot. Ngayon, syempre pwede ko sabihin na kasi may puting grill dito. Ang what is unusual ay nagfo-form ng muka. Ang klaro ng muka na Di ma'am paredolya ito eh. Maliban na lang ganito, no? Sige. Bibigyan ko naman ng ng patas na na paghusga. Ay nagfo-form ng muka. Siguro mapoprove yan. Sige, medyo a-agree ako if ire-recreate nila yan. Kaya lang, kung hindi nila ire-recreate yan at ito lang pagbabase na, hindi siya sapat. Sige, pwede naman totoo. Gusto ko din naman si Stargazer eh. Pwede naman totoo, kaya lang, hindi sapat yung evidence na sabihin natin multo. Ulitin nila. Kasi ganito yan, men, parang yung sa Mars, di ba? Unang tingin mo, wait lang papakita ko sa inyo. Yung bundok sa Mars, yung una nilang nakita yon, ito. Bagal kasi ng internet. Gago. Sige na nga, hindi ko na aanuhin. O ito. Nung unang tingin nila sa Mars kasi, ganito, mukha siyang mukha. 'Di ba? I-zoom in natin. Mukha talaga siyang mukha, may dalawa siyang mata, may ilong, may bibig. So, naniniwala sila na merong mukha daw sa Mars. Ito ay 1970s pa to na may pinadala silang nagpicture niyan. Now, nung I think 2007 ba or 2007, binalikan nila yan, mas malinaw na yung camera na ginamit. Ito na yung lumabas, oh. Yan na siya. Ibig sabihin, trick of lighting lang itong nandito, kaya nagmukha siyang mukha. 'Di ba? Tapos yung shadow. Tapos ngayon, nung high definition na yung camera na ginamit, ganito na itsura niya. Ano ibig ko sabihin? Kasi pagka malabo yung camera, hindi natin alam kung ano yung na-form doon. Pwede kasi mag-cause ng pareidolia eh. Kung meron man doon, meron naman talaga. May something doon. Pero hindi yan yung inaakala natin na mukha. Kasi nung malinaw na yung camera ang ginamit, ito na. Kaya kung magiging skeptic tayo, sana ba yun? Kung ito ang pagbabasihan natin, totoong meron naman. Kaya lang, yung sinasabi nyo na babae na yan, babae ba talaga yan? Baka kasi mamaya may kurtinang nakasabit dyan or may puting object na nandyan na nahagip ng camera tapos sobrang dilim pa. Kaya nag-form na ganyan. Kaya nga sana i-reshoot. Pag ni-reshoot nila yan at wala na ito, ay talagang something yun. 'Di ba? Ang klaro ng mukha na sumisilip yung mata. Hindi siya klaro. Hindi kung klaro yan. Di alam. We both agree na talagang yan. Nagalit sa akin, nakatingin. Yun yung personal bias kasi na tinatawag. Ngayon, bakit hindi na mawala sa isip mo? Babalik sa dati ha. Ito yung original na nakuha.
Ngayon, hindi na mawala sa isip natin na yan ay babae na nakahawak sa something. Ano na kasi, na psychological priming na tayo. Mahirap nang i-unsee yan eh. Once na nakita na natin, lalo na kung patungan pa nila ng drawing na ganito. What is unusual? Nilagyan pa nila ng drawing eh. Ang klaro ng mukha na sumisikip You know, yung mata. nung nilagyan nila ng drawing na ganyan, hindi mo na talaga ma-unsee na yun yung makikita mo. Galit na galit sa akin, nakatingin. Kung titignan natin yung pwesto nila. Kumonsulta kami sa isang eksperto sa larangan ng videography para suriin ang video. Pwede rin naman galing yung image na yan sa ilaw. Kasi yung reflection ng ilaw na nanggaling sa camera, pwede siyang nag-bounce dun sa grill. Yun yung grill. Tama. So, sa likod ni Stargazer, may mga grill na ganun ang forma. So, doon sa second frame, nagigets ko na. Kita nyo na. Meron palang ibang kuha eh. Di ba? May puting grills pala yung hagdan. Then, sa malabo na part, ito na yung naging itsura. Kaya kung makikita niyo, parang umangat yung kulay ng grills na kulay puti. Kaya nagkaroon siya ng image na isang babae. Kapansin-pansin din ang tila isang imahe na hugis babae na may mahabang itim na buhok at puti ang suot na tila yumuko at akmang sasalubungin ang isang bata. Wala talagang tao, walang tao sa taas. Nandito kami. Hindi eh. Umaasa kasi tayo sa pareidolia eh. May mga puting grills pala doon. Lahat, nasa harapan namin sila. Tapos yung ilaw nakaano sa amin. Walang salamin po dito sa side na to. Pagpan natin dito ng camera, ito ang nakita. So nakikita natin dito, para sa akin, kitang-kita ko yung mukha ng bata na toddler. Yumayakap siya dito sa isang babae. Yun lang yung video. Pero kayo, kung maniniwala kayo doon, kasi more on pareidolia, kilala ito si Stargazer eh. Ang hindi ko makakalimutan na hinahanap ko pa rin hanggang ngayon yung video, yung kandilang gumagalaw, inuutosan niya. Bilib na bilib ako doon dati. Napanood ko yun eh. Kaya lang hindi ko mahanap yung video na yun. Hanapin nyo nga yung video na yun. Sometimes kasi, pag una kong napanood, manghang-mangha ako. Then pagka napanood ko ng pangalawa, makaka-come up na ako ng explanation. Hinahanap ko yun. Kaya medyo, ako dito kay Stargazer, medyo, pero dito sa time na to, parang pinipilit niya lang kasi eh. Well, yun ay sa akin lamang. Kayo, kung maniniwala kayo dyan, go ahead. Diba? Anyway, yan lang po ang ating mapapag-usapan ngayon. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.